Gandang araw mga boss, dito na tayo sa last part na ang problema ni customer, pag nilagay niya sa drive, medyo mahaba yung delay niya bago siya mag-change gear. Kaya ang ginawa ko lang naman dyan, pinalitan ko ng fluid at filter dito sa transmission. At dahil nga sa okay na tayo dyan, dito naman tayo sa pangalawang problema ni customer na pag pinihit niya yung manibela, matigas. Pag ganyan mga boss, lalo na't wala namang sira dito sa pangilalim niya, basic lang muna kayo. Palitan nyo muna itong ATF niya or power steering fluid. Kita nyo naman itong strainer niya nung tinanggal ko, grabe yung dumi niyan. At dito naman sa pagtanggal ng fluid dito sa reservoir niya, gumamit na lang kayo ng syringe dyan mga boss para hindi kayo mahirapan. O kaya naman gaya nitong gamit ko, fluid pump extractor. Malaki yan mga boss, kaya pag hinigop niya yung fluid dito sa reservoir mo, saglit lang yan. Kita nyo naman yung dumi nitong ATF niya habang inihigop, di ba mga boss? Grabe. Kaya lang hindi ko na isentro yung paghigop ng fluid, kaya kalahati lang yung nakuha ko. Pwede namang umulit, higupin ko ulit itong natira pa. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinihigop na itong tira. Kita nyo naman itong ATF niya, hindi na siya pula, itim na. Kaya possible, ito na yung pinanggagalingan ng problema, kaya matigas ipihit itong manibela. Sa first time na pagtanggal nyo mga boss, saidin nyo yung laman nitong reservoir, siguraduhin nyo wala nang natira dyan. Tapos sasalinan nyo yan ng panibagong fluid or ATF. Kasi nga, ang gagawin ko dyan mga boss, ipa-flashing ko itong ATF niya dito sa kabuuan ng steering assembly. Nagtataka lang ako dito kay customer o dito sa boss ko na pag pinipihit itong manibela, hindi niya nararamdaman na merong umuugong. Bukod sa matigas, iliko itong manibela niya. Sa bagay, naintindihan ko naman siya mga boss kasi nga diesel ito. Maingay talaga yung makina nito pag in-start mo eh. Kaya kung hindi mo talaga papakiramdaman, hindi mo talaga siya maririnig eh. Pero dito mga boss, paparinig ko sa inyo. Dahil nga sa tahimik dito sa pinestuhan ko. Pag nasa biyahe ka na kasi mga boss, hindi mo mararamdaman na may umuugong dito sa manibela mo pag nililiko. Start ko na itong makina. Tapos pihitin ko itong manibela mga boss, pakinggan nyo. Ang tigas mga boss pag pinipihit ko siya para bang pigil yung buga ng fluid dahil nga sa sobrang dumi na. Pag ganyan ang ingay mga boss, lalo't walang sira dito sa pangilalim, i-flashing nyo lang itong fluid. Kung ano yung ginagamit yung fluid mga boss na ilalagay dito sa power steering fluid, yun na rin ang gamitin yung pang flashing para wala kayong problema. O ayan mga boss, napansin nyo medyo nawala na yung ingay niya. Ibig sabihin yan mga boss, yung fluid na inilagay ko na bago, nagsirkulita ng maganda yon. Switch off ko na itong makina. Tapos balik ulit ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer, tanggalin ko ulit yung laman niya dito sa fluid reservoir mga boss. Ganun ang diskarte dyan. Kasi mga boss, itong fluid sa reservoir mo, pag in-start mo itong makina, hihigupin ng pump yan. Tapos dadaan yan sa pressure hose mo, papunta sa steering assembly. Kaya itong fluid, paikot-ikot lang yan. Dito sa pag-flashing or pagpalit ng ATF na ginagawa ko, kagandahan lang, nalilinis mo maigi itong kabuuan ng steering assembly mo. Kita nyo naman, marumi na ulit yung ATF na inilagay ko. Sa lakas ba naman ng pressure nito mga boss, pati yung mga lumapot na langis na kumapit dito sa loob ng steering assembly mo, tanggal yan. Medyo matrabaho lang yung ganitong klaseng pag-flashing mga boss, pero sigurado naman ako na kayang-kaya nyo naman gawin. Tingnan nyo mga boss yung fluid niya oh. Grabe di ba? Maitim na. Kaya malaking bagay mga boss sa ganitong paraan man lang matuto kayong magpalit ng fluid dito sa reservoir ng power steering fluid nyo. At dahil nga sa marumi pa rin yung fluid dito sa reservoir niya, kung makikita nyo di ba? Tinanggal ko ulit yung fluid sa reservoir tsaka ako ngayon sinalinan uli yan ng bago. Tapos balik ulit ako dito sa loob ng sasakyan ni customer para pa-start ko ulit itong makina niya. Ito naman ganitong sistema ng paggawa mga boss, kung di fluid din yung sasakyan nyo, pwede nyo rin siyang i-apply doon. O tingnan nyo mga boss or pakinggan nyo, kapag pinipihit ko itong manibela or nililiko ko ng pakaliwa at pakanan, wala na siyang umiingay. At hindi na mabigat iliko itong manibela niya. Ulitin ko lang mga boss, ano? Pag pinihit nyo yung manibela nyo, kung pakaliwa, isagad mo siya sa pakaliwa. Tapos pihitin mo naman siya pakanan, isagad din. Ulitin mo lang yun hanggang 3 beses. After nun, balik ka ulit dito sa harapan ng sasakyan mo. Siyempre, dapat naka-switch off yung makina. Tignan mo yung fluid. Kung maitim pa rin, palitan mo. Alam nyo, malaking bagay kasi yung napapalitan yung fluid. Unang-una, napoprotektahan yung oil seal nyo or yung mga repair kit nyo dito sa gearbox o rack and pinion. Pag updated kayo sa pagpalit ng ATF.
Kasi pag sobra na yung dumi ng fluid nyo or malapot na yan, syempre mawawala na yung dulas ng steering rack mo, madadamage yung oil seal, magkakaroon ngayon siya ng leak. Switch off ko muna itong makina, tapos balik ulit ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer, i-check ko yung fluid. Pag marumi pa yan, papalitan ko siya ulit. Pero pagkakulay na siya ng steering fluid talaga, okay na yon. Kaya lang mga boss, nung tinanggal ko itong cup niya, maitim pa rin talaga yung fluid eh. Kaya higup ulit mga boss, babacuum ko ulit itong fluid niya, papalitan ko yan. Ayan kung makikita nyo yung fluid na hinihigup ko, maitim pa rin di ba? Grabe yung dumi niya. Kaya pag ganyan mga boss, pagkagastusan nyo na, actually, 2 litro lang naman yung nabili dyan ni customer. Tingnan nyo mga boss, itong pinagsasalinan ko ng fluid ni customer, di ba? Itim na itim, akala mo use oil ng makina eh. Kaya siguro hirap na yung steering pump nito para ibuga niya pa itong fluid dahil nga sa sobra na yan sa lapot. Nang hinawakan ko nga itong fluid na tinanggal ko mga boss, ayan yung pinagpalitan, ang lagkit niya eh. Alam nyo mga boss, bago ko naman dinesisyonan na dyan nang gagaling yung problema ni customer kaya mabigat iliko itong manibela niya, siyempre inimbestigahan ko muna siya. Nalaman ko nga sa kanya na never pa palang napalitan itong power steering fluid niya since na nabili niya itong sasakyan. Ayan mga boss, nakita nyo naman diba, maitim talaga itong fluid niya. At dahil sa nasa-aid ko na naman yung laman nitong fluid reservoir ni customer, syempre magsasali na naman ako dyan ng bagong langis or ATF, ganon. At pag na-level ko na yung fluid dito sa reservoir, ilagay ko yung cup niya, tapos balik ulit ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. Syempre, pa-start ko muna itong makina, tapos ililiko ko itong manibela ng pakaliwa at pakanan. Para yung fluid dito sa steering assembly niya, mag-circulate siya papunta dito sa steering fluid reservoir. Kaya nga kung makikita nyo, dumudumi ulit yung laman nitong fluid reservoir dahil nga sa nagsisirculate lang yan mga boss, paikot-ikot lang itong fluid. Bukod sa lumambot na itong manibela, kapag nililiko mo siya mga boss, napansin nyo diba yung ingay, wala na rin. Alam nyo mga boss kung saan galing yung ingay niya nung pinipihit ko itong manibela? Sa pressure hose yun ng power steering. Ang tawag doon check valve or one way. May iba't ibang tawag dyan mga boss eh. Pwede rin siyang noise reducer. Kasi pag barado yung mga boss, ayun, makakarinig ka na nga ng ingay. Tapos medyo mabigat na ipihit itong manibela mo. Yun. Kaya nga pag nagpalit ka ng pressure hose, lalo na't maselan yung sasakyan mo. Tapos wala siya nung check valve sa loob. Naku po, pag pinihit mo yung manibela mo, maingay siya. Ganito yung maririnig mo sa naramdaman ko. Ito naman kasing nangyari sa boss ko, barado na itong check valve niya dahil nga sa dumi, kaya nakarinig siya ng ingay. Kaya malaking bagay na nagpa-flushing din kayo ng power steering fluid nyo dito sa reservoir niya. Para bukas, babalik din yung ingay. Joke! Idiretso ko muna itong gulong niya mga boss. Pag okay na, switch off ko na itong makina. Tapos, gaya ng dati, syempre, balik ulit ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer. I-check ko itong fluid niya dito sa reservoir kung okay na ba yung kulay niyan, kung mapula na. Tanggalin ko muna itong cup ng reservoir mga boss. Tapos, pipinggirin ko yan. Medyo maitim pa. Narinig nyo naman mga boss, sabi ni Dirt Mechanic, medyo maitim pa raw, kaya higupin uli natin yung fluid dito sa reservoir niya. At kung makikita nyo, medyo maitim pa nga. Kasi nakita nyo naman itong bottle feeding ko mga boss, di ba? Transparent yan eh. Pero bakit ba naging bottle feeding? Fluid pump bottle extractor pala. Ayan mga boss, kung makikita nyo, sinasaid ko na yung fluid dito sa fluid reservoir niya. Dahil nga sa nakikita ko pa yung parang may mga itim-itim sa gilid eh. Kaya sinaid ko na yan. Ito na ngayon, magsasalin na ulit ako ng ATF dito sa reservoir niya. At pag nag-level na yan, pwede ko na ngayon ilagay itong cup. Tapos, balik ulit ako dito sa loob ng sasakyan ni customer. Gaya ng dati mga boss, pa-start nyo ulit itong makina. Tapos, ipihit-pihit nyo ulit yung manibela. Dito naman sa gagawin ko mga boss, ipakita ko sa inyo na itong manibela niya nga, pag pinipihit, malambot na. Ayan pansinin nyo, diba? Pinipihit-pihit ko itong manibela niya. Kahit 2 daliri ko na lang, napipihit ko na itong manibela niya. Mabilis na, hindi na ako hirap. At dahil sa okay na ito mga boss, switch off ko na itong makina. Tapos, balik ulit ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer. Alam niyo mga boss, kung tutuusin, madali ko lang naman ito gagawin eh. Tatanggalin ko lang yung hose dito sa fluid reservoir. Doon na ako magdidrain, okay na eh. Pero teka muna, higupin ko muna itong fluid mga boss gamit itong fluid extractor ko. Kung makikita nyo, malinis na yung fluid, kulay red na siya. Kita nyo, kulay pula na. Pula na siya Kita nyo na yung puti
Diba? Pula na. Kaya ang susunod kong gagawin dyan mga boss, sasaidin ko na yung laman nitong fluid reservoir para wala na talaga siyang tira. At dahil nga sa meron naman na tayong assurance na malinis na itong fluid, yan na yung last na pagsaling ko ng fluid dito sa reservoir niya. Tapos gamit itong basahan, punasan nyo na yung mga langis na nagkalat dito sa ibabaw ng fluid reservoir nyo. Ganun. At itong strainer niya mga boss, ayan o, yung pinakita ko, syempre naman pag ibinalik mo yan, dapat malinis na yan. At pag nailagay mo na yan ng maayos dito sa loob ng fluid reservoir mo, pwede ka na ngayon magsalin ng ATF. Siyempre, dapat i-level mo na ng maayos yan. Sipatin mo na maigi. Yan o, sinisipat ko na. Hindi ko tulad kanina, salin lang ako ng salin. Pero, kabisado ko naman kasi yun mga boss. At pag naka-level na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong cup niya. Ilapit ko itong camera mga boss para kahit papaano naman may ebidensya na naka-level na nga siya. Ayan o, diba? Okay na. Pag in-start niya mga boss, pag nagkulang, syempre, pagdagdag kayo. Kaya punta na ako dito sa loob ng sasakyan ni customer, tapos pa-start ko na itong makina. O di ba mga boss, basic na basic lang naman kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo at ganitong klase. Ituloy ko yung sinasabi ko sa inyo kanina mga boss na bakit ko ginawa itong video na pinahaba ko pa. Pwede naman tanggalin ko lang yung hose dun sa reservoir para mas mabilis kong madrain itong ATF. Na kung makakapanood kayo ng ilang video ko, ganun talaga ang style ko ng pagpalit ng ATF. Pero sa kagustuhan ko na hindi kayo mahirapan sa paggawa at madali lang naman, at parang magkaroon kayo ng lakas ng loob nang sa ganon hindi na kayo mapagastos. Na minsan nga ang nangyayari na iisahan pa kayo, dyan lang pala yung pinanggalingan ng ingay or ng problema, kaya matigas pihitin yung manibela nyo dahil nga sa marumi lang itong ATF mo, yun lang, napagastos ka na. Tandaan nyo mga boss, hindi ko ginagawa itong video para pahinain ko ang kita ng mga mekaniko, kung hindi dun sa mga gustong mag-DIY at sa mga beginner na mekaniko na naniniwala sa akin. At higit sa lahat, gusto ko bawat isa makakuha ng idea para hindi na sila napapagastos ng malaki. Tandaan nyo, ang paggawa ng mabuti kailanman hindi at pagbubunga ng masama. Kaya mag-road test na kami mga boss. Ano? Wala na, napipi na itong boss ko. Hindi ata ito nakaisa kagabi. Babalik manibela. Lambot manibela, no? Oh? Ano siguro pagka na... No? Oo. Kaya tigas eh. Yung hatak tingnan mo. Ano ka agad ah. Ramdam ako nagkakambyo agad eh, no? Kaya lang mga boss, kung may narinig kayong kumakalansing dito sa sasakyan ni customer, hindi ko pala nailagay pa yung cover niya. Sa ilalim ng makina yan nakapwesto mga boss, yung bolt umaangat-angat, kaya kumakalansing. Wala ka talaga marotisan dito maganda. Dadali mo ba ito ng Laguna? Dadali mo? Oo, sana. Sige, tama-tama, dali mo Laguna. At tayo matarotisan maalas, puro traffic eh. Nagiging ang aircon ito. Bitaw mo nga, sir, yung tignan natin. Kung abante bigla, dapat abante yan. Bitaw mo nga. Ayan o. Pasok tayo dyan. Traffic na dito. Mag-aalas 5 na kasi mga boss, kaya inabot na kami ng traffic. Diretso ka, sir. Diretso ka muna. Diretso ka muna, para matesting lang. Okay. So, cambio, di ba? Ha? Mabilis mag-ship, di ba? Mabilis na mag-ship? Ha? Mabilis na mag-ship? Naramdaman ko naman kasi biglang kakadyot eh. Magaling sa kadyot eh. Hindi, doon mo malaman kasi pag nag-ship eh. Tug, gaganon yun. Sabihin, nag-ship siya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinipit ng boss ko yung manibela, di ba? Malambot na siya. Tama na. Nag-U-turn kasi mga boss, kaya kung makikita nyo, nagmamaniobra kami dahil nga sa sobrang traffic dito sa pinag-roadkisan namin. Ayan o. Ibo. Tinigil mo kan, layo-layo pa eh. Hindi diretso dun eh. Layo-layo pa eh. Hindi diretso. Ilan taon ka na ba? 63. Oh, 60. Pasado ka na. 65 pa. Pasado ka na. Pasado ka na, pwede ka na. 63, baksak pa yan. Hindi, pasado na. Hindi, tulinan mo. Paano malalaman yan? Madadamay ka. Okay lang.
Alam niyo mga boss, ganyan ang ugali ko. After kong magawa itong sasakyan, gusto ko talagang masubukan. Oo, kita mo, kumabyo agad oh, di ba? Oo. Okay, pakambyo. Mahilig ka sa kadyot eh. Wala ito. Traffic pa naman. Traffic na naman. Hindi, okay naman na, okay na. Apil, good day, apil. Eh, ang dumi ba naman ng ano eh? Ang dumi. Nagbutik ba? Ang putik. Barado pati yung filter, barado. Hinipan ko yung filter eh. Pansinin niyo mga boss, nung nilinis ko yung mga sensor nito, gumanda yung hatak niya eh, oh. Pati yung socket wire niya sa mga injector, nilinis ko yun ng contact cleaner. Kita nyo, gumanda yung takbo niya. May video ako noon, gayahin nyo na lang kung paano ko yung ginawa. Sabi naman ni Bella mo ah. Dito mga kabila sa kabila. Yan. Yan, bawi. Diba? Alam niyo mga boss, sa bawat ginagawa ko naman ng mga video, sigurado naman ako matututo kayo dahil madali lang yan intindihin. Ilang taon yan bago napalitan yung fluid? Wala naman nakuha ko to. Hindi naman Kaya pala, 4 na beses kong plinasing. Sige, teka, baba mo na ako. Baba mo na ako. Sa higaan, chichi ko ilalim. Siyempre, yung transmission, baka mamaya may milik eh. Ge, atras! Ge! Okay na! Alam niyo mga boss, pag ganito na nagpapalit ako ng gasket, naglalagay ako ng oil pan, chinecheck ko maigi yan after naming mag-road test para malaman ko kung meron siyang leak. Maganda na yung sigurado. Dapat ganun din kayo. After nyo magamit yung sasakyan or ma-road test nyo, i-check nyo dito sa oil pan yung mga pinaglagyan nyo ng mga bolt. Dapat makita nyo maigi yan na wala nga siyang leak para kung may leak man, magawa nyo na agad ng paraan. Gaya nga ng lagi kong paalala sa inyo, after nyong gumawa or mag-DIY ng sasakyan nyo, kailangan nyo pa rin ulitin yung pag-check up sa mga ginawa nyo para wala kayong problema. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!